Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. Guys, another love reading. Timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading maka-resonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung ano love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit, guys, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais niyong ipabatid sa amin. Mga aral at kabay sa buhay pag-ibig ang nais niyong ipabatid sa amin. Spirit, guys, send me messages. Anong love connections ito? Oops. Yan. Dami lumabas na. Queen of Swords. Ace of Pentacles. Queen of Cups. Meron ding ditong Ace of Cups. Merong King of Cups. Merong Five of Pentacles. Knight of Wands. Seven of Pentacles. Seven of Wands. Bottom of the deck, Ace of Swords. Tatlong aces ang lumabas. Ace of Swords, Pentacles, and Cups. Ang lakas dito na nasisense ko ng yung Queen of Swords kasi dito, maaring ito yung ginawa mo dun sa person mo. Yung sa ex mo, na talagang kinat mo na yung ties mo, yung connection mo doon sa taong yon. Ikaw na mismo yung pumutol ng relasyon ninyo. Na siguro, wala na, napagod ka na doon sa relasyon ninyo. You don't feel love. You don't feel being taken care of. You don't feel na inaalagaan ka ng taong ito dahil puro na lang siguro sama ng loob ang naidudulot sa'yo ng taong to. Darating dito yung time na magkakaroon ng new opportunity for a committed relationship. This kind of relationship is with so much love from someone na sobrang mapagmahal. Siya yung tao na talagang aalagaan ka, hindi ka pababayaan, hindi ka sasaktan kasi punong-puno ng pagmamahal siya. Yung King of Cups nga diba parang gagawin kang reyna, which is nandito na nga, Queen of Cups. Sa lahat ng bagay, talagang nandyan siya para protektahan ka, alagaan ka, mahalin ka ng husto. Yung parang sa buong buhay niya, diba, nandyan siya para sa'yo. Para iparamdam sa'yo na bawat araw, yung pagmamahal niya, hindi nababawasan, hindi nagbabago. Napakagandang love, yung unconditional and true love. At kapag nakamit mo yung bagay na yon sa taong ito, you are so blessed, you are so lucky dahil natagpuan mo yung ganong klaseng pagmamahal na hindi mo naranasan sa mga nakaraan mong relasyon. Ngayon, kapag gano'n na yung nangyayari sa you are so blessed, you are in those energy of love. Yung person mo na kinat mo na sa buhay mo, yung person mo na pabaya, na palagi na lang sakit ang naidudulot sa'yo, siya yung makaka-feel ng lost. Siya yung makaka-feel ng kawalan mo sa buhay niya. Kasi ganyan po talaga yan, bumabaliktad ang energy. Kung dati ikaw yung habol ng habol, ngayon yung person mo na ngayon, siya na yung habol ng habol sa'yo. Maghahabol yan, gagawa ng iba't ibang mga paraan para magpapansin sa'yo, para mag-reach out sa'yo, para pansinin mo, para kausapin mo. Kasi after all, yung Ace of Swords dito maaring para sa kanya. Nagkaroon na ng clarity sa isipan niya, yung mga bagay
na nagawa niya sa'yo, mga bagay na pagkukulang o mga kasalanan niya sa'yo, at doon, di pa gano'n naman palagi, nasa huli ang pagsisisi. Kapag naramdaman mo na yung kawalan ng taong yun sa buhay mo, doon mo marirealize yung mga pagkakamali mo sa taong yun. And this person will be persistent. Ngayon, ang mangyayari dyan, possible, meron ka ng new person who's very loving and mature. And I can sense here yung person mo na ngayon. Person mo, yung ex mo, hindi siya ganong ka-mature dito sa bagong person na dumating sa buhay mo. So, masaya ka ngayon sa piling ng isang taong sobrang mapagmahal sa'yo. Itong isa naman, parang pilit siyang gagawa ng paraan para kausapin ka, para pabalikin ka sa buhay niya. No, parang, nako, magkakaroon lang dito ng, sabihin natin, kapag in-entertain mo tong taong to, without telling your person, magkakagulo yan. Kung gusto mo tong person na to na kausapin, ipaalam mo sa kanya, sa new person mo, or isama mo siya, di ba? Isama mo siya, pero sabihin natin nandun siya sa isang side, habang kausap mo to. At sabihin sa kanya na, stop na, wag na siyang manggulo pa, dahil hindi ka na babalik sa kanya. Pwedeng ganon. No? Pwede naman totally ignore mo na siya. At hayaan mo na lang siya maghabol. Kaso lang, baka gumawa kasi ng gulo eh. Pero totally, mas maganda, ignore mo na siya. Dahil nandito ka na eh, with someone who's very loving. So, kayo po yung, sa tingin ninyo, yung mga dapat ninyong gawin. No, pero itong person na to, wala, maghahabol ng gusto, naghahabol ng gusto, ayan o. Tingnan natin kung anong message ng makukuha natin mga mensahe. Maybe from your past person. Ano bang nais sabihin sa kanya ng ex niya? Ayan. Diba? Ano pa nais sabihin sa'yo ng ex mo? Ano pa nais sabihin sa kanya ng ex niya? I know I was a distraction from your pain. Distraction talaga siya. I wonder if you're happy without me. Eh, happy ka naman talaga na. Nawala na siya sa buhay mo. 'Di ba? At masaya ka na ngayon sa bago mong person na nandyan, masasabi mong true, loving, and caring person. So, bakit mo papag-aksayan ng energy yung nakaraan napilit bumabalik at naghahabol sa'yo ngayon when you are with someone that you can feel so much love. In the near future, so maybe you will meet your new person, this loving and caring new person in the near future. When you are in that period of sadness because of what caused you from that old toxic person, in the near future, you will meet this new loving and caring person who will take care of your heart, who will makes you happy every day. Okay, so just trust the process, just trust God, dahil meron talaga siyang inilaan para sa'yo. At huwag kayong matakot na i-cut off yung isang person when you don't feel appreciated, when you don't feel love. At hayaan mo na lang siya maghabol kung nandito ka na sa new person mo.
maramdaman niya ngayon yung panghihinayang sa buhay niya. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me in Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.